Malamig, madilim, at nakakapangilabot ang lugar kung saan nagtipon-tipon ang 5 magkakaibigan na sina Maria, May, Mel, Mosh at Mon. Kadalasan sa mall sila napapadpad, ngunit para maiba naman, napagpasyahan nilang pumunta sa isang kagubatan para mag-camping. At kung masaya ka sa piling niya. Hoy! Tama na nga yan, nagkakarindi na kayo. Saway ni Maria sa mga kaibigan niyang kanina pa kumakanta. At bakit? Sabay-sabay nilang tanong kay Maria na para bang sobrang layo nito sa kanila kung makasigaw. Hinaan niyo nga boses niyo, hindi ako bingi. Naiiritang sagot nito. Hindi nga bingi, pero hindi ka pinili. Birong hugot ng kaibigan niyang si May. Biglang napipi si Maria sa narinig. Hindi man kasagot si Brecken. Biro ni Mosh. Tigilan niyo na nga ako. Sadyang hindi ko lang bet yung kinanta niyo. Kaya parang awa niyo na, baka umulan. Bet ka ba? Kantsaw nila. Aits, bala kayo dyan. Kay Erita. Bulong ni Maria. Uy sis, huwag kang mag-emote. Nasa kagubatan tayo. Sabi ni Mon kay Maria na mabilis na nakalayo sa kanila. Sulitin natin ang camping na to. Pahabol pa nito, ngunit tuluyang nang nakalayo si Maria. Makalipas ang ilang minuto, biglang nabahala si Maria nang mapagtanto niyang hindi na niya alam ang kanyang tinatahak na daan. Kaya bumalik siya sa kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan. Parang nabunutan siya ng tinik nang makita ang bonfire kung saan nagkukumpulan ang 4 niyang mga kaibigan. Guys, lobat na mi. Kunin ko muna ang power bank ko. Paalam ni Mel. CR muna ako. Biglang singit ni May. May CR dito? Tanong ni Maria. Maria, ano ka ba? Nadaanan kaya natin kanina? Sagot ni May. Hindi ko napansin. Sige, samahan na kita. Wag na, ano ka ba? Kaya kong mag-isa. Sige, amping. Naiwan si Maria ng mag-isa. Hinintay niyang bumalik ang mga ito, ngunit hindi niya namalayang mag-iisang oras na siyang naghihintay. Masyado kasing okupado ang kanyang isipan. Napagpasyahan niyang puntahan si May, pero bago pa man siya makatayo, biglang dumating silang lahat. Tagal yun naman, bungad niya sa kanila. Nagtaka si Maria nang walang may sumagot sa kanya. Hello guys! Sigaw niya. Mas lalo siyang nagtaka dahil napakaseryoso ng kanilang mga mukha. Ayos lang ba kayo? Anong nangyari? Saan ba kasi kayo galing? Kanina pa ako naghihintay sa inyo. Nag-aalalang tanong niya. Nagulat siya nang biglang yumuko ang kanilang ulo. Pagkatapos ay iniunat ang kanilang mga braso na parang susugurin siya. Hoy, may ano ba? Huwag niyo nga akong takutin ng ganyan. Para ko yung mga zombies. Ngunit wala siyang nakuhang sagot mula sa kanila, kaya mas lalo siyang kinabahan. Uy, prank ba to? Pag-usap, huwag niyo nang ituloy. Natatakot na talaga ako. Mangiyak-ngiyak niyang pakiusap. Tatakbo na sana si Maria nang biglang magkaroon ng mga ilaw sa paligid. Cut! Natigilan siya nang marinig ang sigaw ng kanyang direktor. OMG! Muntik ko nang makalimutang artista nga pala ako. Sambit ni Maria nang mapagtanto niyang sobrang nadala siya sa eksena. Magandang araw! Ang inyong nasaksihan ay isang halimbawa ng imahinatibong gamit ng wika. Ang ganitong tungkulin ng wika ay ginagamit sa mga akdang pagpanitikan tulad ng tula, nobela, sanaysay at maikling kwento. Maging ang pelikula ay ginagamitan ng imahinatibong wika.